aabot na ho ng 21 trillion ang debt ng Pilipinas o ang utang ng Pilipinas sa taong 2027 mga kabayan. Kasi ho, nag-propose ho itong si Marcos Jr. ng 7 point something trillion, 7 trillion pesos para sa 2027 budget na alam naman natin mga kababayan na itong lima na to. Sino ba yung lima na to? Recto, Soto, Marcos Jr., tsaka itong si Boji na Speaker ng House of Representatives na kahit pinalitan ng pinsan niya si Tamboloslos, sigurado ako na may gagawin pa rin kawalastugan yan. At itong si Sandro Marcos na anak niya na nagpapakyut kay Alex Ayala. 'Di ba? Mga kababayan, alam naman natin na sigurado tayo na itong budget para sa 2027 papaldo na naman itong mga magnanakaw na to, 'di ba? Nanakawin na naman nila ang kaban ng bayan. Pero anyways, bago lahat, isang like, subscribe, malaking tulong na ho yan sa ating channel sa mga gusto mong maging member ng ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba, di ba? Sigurado tayo mga kababayan at siya nga pala mga kababayan, nag-propose din ho sila ng budget 107.4 billion hindi ho trillion, billion para sa flood control project. Sigurado ako mga kabayan, dun sa 107.4 billion na yon, nakasama na ho yun sa budget ng 2027 na 7 trillion. Bali, sigurado tayo na ang budget sa flood control mapupunta na naman sa mga bulsa nila. Sigurado ako mga kababayan, di ba? Mayroon silang gagawin na flood control. Palabas lang 'yon, di ba? Palabas lang 'yon, pero pagdating ng bagyo, pagdating ng baha, guguho na naman. Palpak na naman ang flood control. Nakurakot na naman ang flood control, di ba? Mga kababayan, kasi ngayon nakikita naman natin yung mga ebidensya diyan sa mga anomalyang flood control issues, mga anomalyang flood control scandals na ngayon hindi na nila iniimbestigahan kasi si Bonjing Remulla na ho ang naghahawak. At itong si Senador Dante Marcoleta, ikinulong na ho nila para hindi na makapagsalita o hindi na makapag-imbestiga diyan sa flood control projects. At ito naman si Congressman Leandro Lubiste, maingay diyan sa mga korupsyon sa Senado, sa House of Representatives, na ito, maingay ito. Maingay si Kong Leandro sa DPWH contractors. Marami siyang alam sa mga flood control projects mga kababayan. Ngayon, anong ginawa? Anong ginawa nila? Kinakasuhan nito si Bonjing Remulla. Kinakasuhan ng ombudsman para manahimik. Diba? Sinama pa ang nanay nito si Congressman Leandro Lubiste para lumipat sa majority. Diba? Mga kabayan, may pattern ho talagang nangyayari sa ating bansa. Kaya wag na ho kayo magtaka kung bakit laging may kurakot sa ating bansa. Kasi ayun sino ba ang ating presidente? Sino ba yung binoto niyong presidente? Diba? Di si Marcos Jr., diba? Kung gusto niyo ganyan pa rin madanas natin, ang tawag dito, malasap natin na scenarios na ganyan, iboto nyo ho ulit yung mga Marcos. Di ba? Kung ayaw nyo lumubo pa ng lumubo ang utang ng Pilipinas, di ba? Kung ayaw nyong lumubo pa ng lumubo itong 21 trillion na to, VP Sara for President 2028. Mga kababayan, dito naman ho tayo. Sir, ano hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Hindi dapat i-impeach yan. Matinong vice president yan. Opo, ano? Nga, alam mo ba kung sino yan si Merry Crispiato? Kilala niyo po ba? Kilala. Kilala mo, sir? Asawa ni Bangag. Naku po, aray ko po, di ba? Mga kabayan, si Mary Grace Patos daw ho, asawa ni Bangag. Sino bang asawa ni Bangag? Di si First Lady, Lisa Marcos. Di ba? Kasi si Lisa Marcos, ang search natin Lisa Marcos. Di ba? Ito si Lisa Marcos mga kababayan, siya ang nagbigay kay Bibi Sara ng budget para sa DepEd. Sinabi niya dito kay Bibi Sara, ibigay ang budget sa DepEd. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, what if, 'di ba? What if itong si Mary Grace Piatos si Lisa Marcos? 'Di ba? What if mga kababayan, 'di ba? Ginamit ni Lisa Marcos ang alias na Mary Grace Piatos para mag-withdraw at gamitin ng OVP. 'Di ba? Kasi kurakot din naman 'yan 'Di ba? Ito meron silang mga vloggers, meron silang mga vloggers at yung mga nangunguna doon, ang leader doon
Si Lisa Marcos. Sabi-sabi mga kababayan, ha? Sabi-sabi. Ba't nga may gentleman's agreement si Digong? Ang isa lang masasabi ko, sir, ang papanig sa administrasyon ngayon, Nako, ang papanig sa administrasyon ngayon, bangag din. Sabi ng mga kababayan, di ba? Kahit yung mga kababayan natin, mga ibang kababayan natin Pilipino, talagang sukang-suka na. Sukang-suka na sa mga pinaggagawa na korupsyon nito si Bangag, mga kababayan. Sukang-suka na. Dito naman tayo, mga kababayan, ha? Inaagaw daw ho ng Malacanang ang tama ba, People Village? Tama ba yon? People Village Housing Project sa Davao City, mga kababayan. Inaagaw daw ho ng Malacanang. Panoorin ho natin to. G. Ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Oh, Ang pagpanggap daw. dating renters ay ganap ng homeowners ngayon. Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Oh, di ba? Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Inaagaw nito si Auntie Claire. Ang People Village Housing Project daan sa Davao City na pinangungunahan naman ng mga Duterte. 'Di ba? Talagang kung makapag-gaslight talaga itong si Auntie Claire, mga kabayan, kung makapag-gaslight para sa kanyang amo, para sa kanyang boss, 'di ba? Talagang makikita mo talaga na malaki yung bayaran. 'Di ba? Talagang malaki yung bayaran, lalo na mga kabayan pag nagpo-press conference itong si Auntie Claire. Yeah? Pag nagka-press conference to si Auntie Claire, siyempre, madaming mga mainstream media, mga bias na mainstream media, di ba? Kaya talagang malaki ang bayaran dito kaya Auntie Claire. Di ba? Pilit nila, sila, yung mga Malacanang. Ha? Ito si Auntie Claire, si Bangag. Inaagaw ho daw ang People Village housing project dyan sa Davao City. Na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. Pagod ng Pangulo, at ang lisod, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City. Kapinupat Ayan. kalibong ang mga Davaoenyo ang makabenepisyo Sa Davao to, mga magsugda na kababayan. og tukod ang People's Village Housing Project nga nahimutang sa Barangay Riverside, Calinan District, Davao City. Ang mga benepisyaryo giila sa LGU isip informal settlers. Nagpuyo sa danger zones o gikan sa managlahing sektor sa Davao City. Si Julius Pacot sa report. Gipahigayon na kaganinang buntag ang groundbreaking ceremony alang sa pagtukod sa People's Village Housing Project nga nahimutang sa Purok 10, Barangay Riverside, Calinan District sa Davao City. Ang mga aktibidad gitambungan sa mga nagkadang opisyal sa Davao City hasta na usab ang mga opisyal sa Socialized Housing Finance Corporation kon SHFC. Pinasahi ang mamahimong klase sa maong pabalay, sanglit condominium type kini o vertical ang porma sa maong housing project. Matag unit, adunay gidakon nga 36 square meters, nahimutang kini sa 14.2 hectares nga luna sa usa ka 3-story building. Butangan kini og 72 ka mga condo type housing unit. Ay tayo po'y magkatulong-tulong at mapabilis po, mapadali at maayos po ang pagsasagawa po nitong ating proyekto. Samtang sumala pa sa SHFC, dakong tabang sa 60,000 nga backlog sa mga informal settlers sa Davao City ang mga proyekto. Una na usab kining giduso kaniadto ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug former Davao City Mayor ug Vice President Sara Duterte. Gamay lang usab ang mamahimong amortization sa mga Oh, benepisyaryo. di ba? Narinig niyo yun, mga kababayan, puro Duterte. Tapos ito si Auntie Claire, sasabihin niya kay Marcos, nako po sa'yo, ewan ko naman sa'yo. Di ba? lang ni kay ginatanaw na mo ang affordability sa mga tao. So naalang sa mga 1,500 to 2,000 depende sa kapasidad sa pagbayad sa mga tao. Kay ginatanaw na mo nga dili pare-parehang income. So amo ang gina-consider kung unsa lang to ilahang makaya. So Makapahimulo sa mga proyekto ang ana sa 4,032 ka mga Davaoenyo sa agad kanila nagpuyo sa danger zone o kaha naglangkob sa managlahing sektor.
Busa, dili masukod ang kalipay nga ilang gibati sa mga napiling benepisyaryo sa mong pabalay. Labi na, nga halos 4 ka tuig usab nila kining gihulat. At least karon na-realize na yun. From 2018 na mo nga paningkamot, nag-apply mi ani, nanadyo'y katumanan. Kita na gid nato nga nanagihayag. Kay naanay mga pulong pagpasiguro sa tuwa, pero mas labaw na ron nga ni anayo groundbreaking ba. Nakita na gid nato ang katinuod gid ba sa mga programa nga. I'm so happy na nag-grant me sa amo ang dugay na kayo gipangandoy na housing. Actually, Target nga mahuman ang mga proyekto sulod sa 3 ka tuig, dinhimo ng first phase sa mga proyekto sulod sa 8 ka bulan. Gawas sa mga balay, dunaw sab kini amenities sama sa basketball court, park, multipurpose building ug uban pa. Julius Pakot. O mga kabayan, in short, hindi ang iba ang nagnanakaw. Hindi Duterte ang nagnanakaw sa kanilang project. Project nila yan eh. Bakit nila nanakawin? Sa kanila yan. Diba? In short mga kabayan, ito si Antecler, ito mga Marcos, ito nga Malacanang ang nagnanakaw sa project nito si BP Sara. Tandaan niyo yun mga kabayan. Huwag ho kayo magpaniwala dito kay Antecler. Diba? Huwag ho kayo maniwala dito kay Antecler. Basta kada press conference niyan, ano yan, kasinungalingan, di ba, kabalastugan, di ba, yun ang lagi niyang press conference. Kaya wag ho kayong maniwala dyan mga kabayan, puro kayabangan lang yan, di ba, puro kagaslightan. Yun lang ang ginagawa niyan mga kabayan. Talaga nga, ang trabaho niya pabanguhin sa publiko, pabanguhin sa maraming Pilipino ang pangalang Marcos. Which is, na alam naman natin mga kabayan na maraming mamamayang Pilipino na sukang-suka na sa tawag dito, pangalang Marcos Jr. O hindi lang Marcos Jr., pati Sandro Marcos. Di ba? Lahat ng Marcos. Di ba? Pilit na lang pinapabango sa publiko ang pangalang Marcos tapos pinapabaho nila ang pangalang Duterte. Nang pa-low-key. Ano ba isipin na low-key, mga kabayan? Quiet lang. Diba? Kunwari, hindi nila pinapabaho ang pangalan Duterte, pero pinapabaho nila. Gets nyo ba yon mga kabayan? Low-key. Diba? Quiet. Diba? Ganun talaga ang kontrata nitong si Antecler dito sa Malacanang. Diba? Nag-sign siya ng kontrata. Ano yung nakasulod doon sa kontrata? Siraan mo yung Duterte, tapos pagtanggol mo lagi ang presidente natin, tapos ang tawag dito, pabanguhin mo sa publiko ang pangalang Marcos. Ganon siguro mga kababayan. Ganon siguro yung ang tawag dito, yung pinirmahan niyang kontrata para maging tawag dito, ano kasing tinatawag nito, maging Malacanang palace speaker. Ganon siguro yung finil-upan niyang kontrata. Diba? Kaya siguro malaki ang bayaran dito. Kaya pagpunta niya sa Canada, pinagmumuro siya eh. Diba? Kulang na lang tadyakan eh. Diba? Kulang na lang tadyakan. Dito naman tayo mga kabayan, hindi ba naman tayo dito kaya kung ano to eh, parang ano to eh, ang tawag dito? Kapartner to ni Congressman Leandro Lebiste. Diba? Kapartner to ni Congressman Leandro. Tsaka kapartner to ni Attorney Respicio. Yan, kapartner niya to. Wait lang. Dito naman to tayo mga kabayan, ha? Wait lang. Ayusin natin para maayos, ha? G! Sa atin eh. Yun nga. Diba? Ang totoo niyan, hindi ko kilala yung pangalan niya, pero kilala ko yung meow-meow. Congressman Kiko Barsaga. Palakpakan natin mga kabayan. Pero nung inalis siya dyan sa Crocodile Farm dahil inis na inis sila eh. Inis na inis sila sa antay dito sa pagbubuli niya. Kahit naman si Congressman Lebiste, bully yun eh. Kaso talagang di nila mapigilan si Congressman Leandro Lebiste. Kaya itong si Congressman Kiko Barsaga ang pinatalsik nila sa House of Representatives o mas kinilala niyang Crocodile Farm. Tuloy tayo dito. Mas kilala. Si Congressman Kiko Barsaga. Yo. Hello, good afternoon. Kong Kiko, kamusta muna kayo? Okay naman, very good.
Bad weather but good spirits. Ayan. Kumusta po ang Cavite? Dahil nito nakaraang mga pag-ulan, napansin namin na Imus, Bacoor, Cavite City, halos lahat ng mga malapit sa dagat binahay. Yes, mostly yung mga lowland areas doon. Laging binabaha. It's very common in Bacoor and Imus. Sa Dasma naman wala kaming masyadong problema doon. Yung mga upland okay na yun eh. And puro suspensions din. We're preparing. We also prepared for the evacuees dun sa Dasma. Meron kami mga 10 families. But compared to yung sa mga mas binabalik Imus and Bacoor, we expect less damage. Pero hindi naman to kasalanan ni Boying, yung baha. Hindi kasi, si Boying ay matagal na siyang, last term niya as governor is from 2016 to 2019. So matagal na siyang wala sa Cavite. Ayun, so safe tayo. Safe. Very focused na sila sa ombudsman duties Ayun, ngayon. tama naman. Baka minomonitor pa tayo. Nakamonitor silang lahat. It's a very dangerous and very difficult situation now. Correct. Nilalighten lang natin kasi baha yan eh. No? Totoo. Ay, teka lang, balitaan mo muna kami, Kong. Ano ba mga pinagkabalaan mo matapos na ikaw napaalis ng Kamara o ng Kongreso? Mostly vacations lang, enjoy muna sa buhay, and we'll see what will happen in 2028 kung ano yung magiging sitwasyon natin doon. But we already planned on campaigning for Vice President Sara Duterte for 2028. So doon na yun ang pinagkakabalaan nyo ngayon? Kung paano manalo si Vice President and also yung magiging Senate slate. Pero ang problema, Kong Kigo, Panalo na yan mga kabayan. Panalo na si Vice President Sara Duterte o President Sara Duterte sa 2028. Palakpakan natin mga kabayan na for President Sara Duterte for President 2028 mga kabayan. Huwag niyo kung kakalimutan yan may ongoing impeachment eh. So, kung ang mangyari ay matanggal yung minority senators, baka tatlo na lang matirang magbobotohan. Ma-impeach si BP. Well, hindi nyo ba nakikita yung senaryo na gano'n? I don't believe that will happen kasi kahit naman makulong sila, for example, yung kay Senator Estrada, they're still incumbent senators. And as per the presiding officer, dapat ang presiding si Senator Win Gatchalian since he is the Senate President. But since Senator Escudero is the one who stated na ang kailangan doon is still 16 vote threshold. So we're still expecting na even the final date, as long as the imprisoned senators are not removed, that's still the expected threshold for voting. Ang problema po dyan, yung parang pagka tinakot, nakakasuhan. Pag hindi sila mag-yes vote, papakulong sila. Yes, that's also a big issue. At kung sakali mang mangyari yon, then we have to also prepare other plans in case. Pero ngayon, ang nakita ko, estimated mga 11 or 12 votes lang sila sa yes. At saka, ang isa rin namang sa kabilang dako, kung may senaryong ganun, may senaryo rin naman na yung mga dating against ay maglipatan ng barko, di ba? Kasi ganyan sa Pilipinas, di ba? Yes, Politika. vote is sinking. It's a possibility at habang tumatagal ang impeachment process at habang lumalapit ang 2028 elections, mas dadami pa yung mga lilipat since Vice President Sara Duterte is still the current frontrunner for the 2028 elections. At hindi naman nila i-risk yung political career nila just for 1 year of the remaining administration. Pero tatanggapin niyo ba sila? Well, depende. Pwede na kaming pumili if ever na masyadong madami na yung mga kakampi. But right now, we'll see. Siguro yung mga una yung mga first 3 na lumipat will be accepting, but Vice President Sara Duterte medyo she's open anyway, basta hindi naman masyadong ang really against lang sa kanya is yung mga those who personally attacked her and those who are very corrupt. Pero ibig ba sabihin nito, Kong Kiko, nag-o-organize na o talagang Narinig nyo yan mga kabayan, yung against lang pala dito kay BP Sara is yung labis na pag-atake sa kanya at saka yung labis na kakorupsyonan. Na yung tatlong lumipat ng majority mga kabayan, si Cheese Whiz, si Mick Zubiri, at saka ito si Joel Villanueva, na parang wala tayong nakikitang na labis na pag-atake. Lalo na dito kaya Cheese Escudero. Kasi siya pa ang nagsabi na
kailangan ng 16 votes para makonvict si BP Sara. Siya ang nagsabi noon, mga kabayan. Kaya parang siguro matatanggap siya. 50-50 siguro. 'Di ba? Yung dalawa, siguro siguro ano yun? 70-30. 'Di ba? Pero itong si Chis Escudero, mga kabayan, 50-50 to siguro na baka tanggapin pa siya ni BP Sara. Gawa Tingnan ng natin. grupo, partido, para sa 2028. Hindi pa inorganize pa. I can't really comment on that. Oo. Pero as of now, since it's 2 years before election, parang yes. pinag-uusapan pa lang. We have no actual Senate slate that we've already formed. Ayun, siguro Kasi madami pang pwede magbago in the next 2 years. Oo nga. Babaki, yung start lang ng filing ng COC, baka marami ng pagbabago Ayun yun. na. Diba? Yes. Ito lang after barangay election sa December. Baka marami na mga pagbabago mangyari. Ano ha? Well, dun na sa punto na may election ba talaga? Ayan. Hopefully magkakaroon ng elections sa 2028. But on the basis that there would be no elections, mas lalong gugulo ang sitwasyon natin dyan because the people will definitely not accept an unfair and illegal term extension. Punta na natin yung sa'yo, no? Yung sa personal mo na expelled ka sa house. Eh, may dahil sa ano, parang... Akala ko yung mga pictures na lumabas na Susunod eh, pagka wala ako, hindi na... nainggit ako eh. Pag off-air na tayo. I mean, kasama yun since yun yung isa sa mga yung grounds for previous suspensions. Pero sa tingin ko, dati ka naman ng ano, hindi naman... Parang ano ba yun? Out of frustration sa house kaya parang hindi ginawa mong parang laro-laro na lang yung papunta. Oo, kasama din yun since I was determined to act how the people would act if given the opportunity to talk to the people of the House of Representatives. At parang dinala ko yung galit ng tao doon sa House of Representatives. That's the form of political content that I made. Parang ano, it's a protest on the corruption within Congress. Pero sabi, totoong Kiko ba itong nakakausap namin Yes, ngayon? Kiko Berzaca. Kasi matino ka ngayon. Kasi parang naninibago kami kung yung project ng tao sa social media sa'yo at saka yung ginagawa sa'yo, parang hindi ka makausap ng seryoso eh. I mean, depende naman sa sitwasyon. Kasi ngayon, nakasuit ako, may mga camera, so I have to be serious to some extent, especially when discussing things like yung mga flood control, yung impeachment, hearings, and if we want to be informative and factual, we have to be serious. Pero sa mga ibang issues naman, pag tinanong mo ako tungkol sa mga Babs, Eddie, happy-happy lang. Sa mga meow-meows. Pero at least, masasabi natin, actually, first time ka naming nakasama sa ganitong programa, pwede palang maging seryoso at produktibong usapan si Kong Kiko. Hindi ko ba? Depende sa kasama ng tao eh. Depende Siguro sa kasamang napagkamalan nila tayo seryoso eh. Kong Kiko, anong masasabi mo naman dun sa... Actually, lahat naman nasabi mo na, no? Itong nangyayari na impeachment, nagiging patas ba yung mga... Kasi kung minsan, di ba, nanonood tayo, merong mga nagtatanong yung mga senator, judge, sa tingin mo ba, nagiging may patas ba ang pagtrato? Technically, very, since yung impeachment court na to, this also serves as part of their it's part of building their political images. Kaya parang naging publicity din ito para sa kanila. Pwede nila itong magamit sa 2028. Even during the time of my father, late Congressman P.D. Berzaga, during the Corona impeachment, naging nationwide famous siya dahil doon. Because he was serving as the prosecutor against Corona. And during that time, nakita ng mga tao na parang well, this time center judges sila, but this can also serve as free publicity for the future 2028 campaign, especially yung mga re-electionists dyan, like Senator Ejercito, sino pa ba? Gatchalian. Re-election, hindi ko na alam, sobrang dami ng senators. So ibig mo sabihin, ni Win. Dahil sa mataas ang... Kasi tininan ko yung bagong survey, no? Ang taas nung survey ni BP Sara, yung satisfaction rating. Tumaas na naman eh.
may mga senador dyan na, sabi mo nga, re-electionist, Yes. parang bibigyan niya na ngayon ng magandang, kung hindi man pabor, ay at least ay patas na pagtrato ang kasong ito. Nasa trust rating since the institution as a whole is damaged. Noong panahon ni former Senate President Alan Peter Cayetano, nagkaroon ng investigation led into the flood control under Senator Marcoleta, yung sa Blue Ribbon Committee. Pero ngayon, nung nag-switch Senate presidency ulit sila, nakita ng mga tao na nawala na yung focus sa flood control at nabalik sa impeachment. And that's why they need to make this as dramatic, or not necessarily dramatic, as relevant as possible. Kasi kailangan nila ng distraction from the flood control. Now, nakita na natin yung epekto ng flood control. Nagpilit sila ng DPWH Secretary, nagpilit sila ng House Speaker. And we can still see the same results. Yes. Pero ang problema, nag-impeachment nga, distraction, bumuhos naman ng ulan. Yes. So, balik na naman sa flood Yes, control. I mean, expected talaga yun because of this season. So ngayon, hindi na nalalam ko anong gagawin nila. The people do not want to focus on the impeachment. They want to focus on their immediate concerns, and that is the flood control issue. Especially ngayon, may dagat na tayo ng basura, bagong national attraction natin. So, Totoo. At saka napapansin ngayon sa social media, hindi ganun ka-appealing ang impeachment mukhang tinatalo sila ngayon ng Korean telenovela. Di ba? Maraming tao hindi nanonood ng impeachment kasi yung impeachment, matagal na issue na yan. February 2025 pa, wala na masyadong nagbago. Yung complaints, the articles of impeachment from 2025. Tapos lumalabas ngayon, mga kababayan, na hanggang ngayon, fishing expedition pa rin ho ang ginagawa ng prosecution team. Kaya nakaka-boring talaga panoorin. It's the same as 2026. It's still confidential. The two main topics are confidential funds at yung naging grave threats. Yun yung final na nung 2025. Yun yung nawala, and then nag-file it sila nung 2026. So parang old news na siya. Hindi na siya yung masyadong pinag-uusapan kasi lahat na pag-usapan na. At saka narinig din sa hearing ng House, sa Kongreso. At saka pag nanood ka, may dragging walang spectacular na At saka ibang inihintay nila na yung parang Senador Marcoleta na pag nagtanong, yung inaabangan ng tao, wala yung ganun Parang yung hearing ng ABS-CBN na nandun yung tatay mo, di ba? Sabihin yung tao talagang 9:10 Sabihin, siya mo nakatutok, baka sa 10, ganun kataas yung awareness ng tao, Kong. Yes. Di ba? At mas marami ng problems ang bansa ngayon kaysa noon. We are facing severe economic problems, and yung fuel crisis din na ngayon tumataas, bumababa. It's a very inconsistent situation in the Middle East. Kaya mas marami ang taong bayan ay mas maraming tinututukan na iniisip na mas importante kaysa sa impeachment, and that's actually true. There are things more important than the impeachment court. Ang ginagastos nila doon is already more than the confidential funds which Vice President Sara Duterte is being accused of, and it will cost more and more as the impeachment court goes on. At dagdag pa yun, Kong Kiko, yung hinahabol nila doon na confidential fund, 125, di ba? Million. Sabi mo na 612, yung kabuuan, 612 million, kasabay nun, meron namang pinag-uusapan na trilyon na flood control. 1.3 trillion. So, hindi ma-compare, Hindi, kumbaga sa tao, hindi nila ma-imagine na, teka muna, ba't yan ang priority? Parang hindi ma-gets ng mga kababayan. At lalo ngayon, sa hearing ng Sandigan Bayan, kinonfirm ni DPW Secretary Manny Bunuan na about isang senador, mayroong 500 million hanggang 1 billion each. Di ba? So, natatabunan talaga yung impeachment. Oo. Nako. Yun ang problema ang kinakaharap natin ngayon. Ano ba ito? Parang napakaswerte ni BP Sara. Dahil nung pinag-usapan nila ito, wala pa lahat, di ba? Wala pang flood control, hindi pa nabubulgar ang ibang mga anomalya. Pero nung siya ang ginigisa, may lumabas na mas malalaki pala, Oo. I mean, either way, feeling ko lalabas din ito because the flood control issues now and the economic issues now, hindi naman bigla lang mangyayari ito. It's through mismanagement over the course of a few years. Yes. Teka lang, ang Dasmariñas City ngayon ay ano bang ina-expect natin na pwedeng
magbago. Ay, teka lang pala. Kailan Magkakaroon election na kasi? special elections muna. Oo. Naka-gun ba na sila eh? Oo nga pala. Kailan ba ang election dyan sa inyo? August 29, 2026. Malapit. So this month This na, month? in 3 weeks. 2 weeks. Pwede ba akong bumoto doon sa inyo? Hindi pala ako, Registered Dasmariñas hindi pala ako citizen. registrado butante. No? So ano ang hindi naman sa nangangampanya tayo, baka nanonood ngayon ng Comelec, ano mga preparations nyo? Kasi hindi ka natatakbo ngayon, di ba? Technically, private citizen naman, so pwede ako mangampanya. Okay. Ho. But ganun lang, we've been joining Mayor Jenny Berzaga on her caucuses, yung sa mga motorcades. Pero ngayon wala masyado since na-postpone due to the bad weather. Pero mahigpitan ba ang laban? Yung papalitan yung pwesto mo, di ba? Oo. Pero hindi naman, mostly yung mga lagi lang tumatakbo. Actually, dalawa sa mga kalaban ko last year lang, Sila tumakbo rin? ulit. So, same name, same faces. Ayun. Pero ang mother mo ay incumbent mayor ngayon, ano? Tapos siya ang tatakbong papalit sa'yo. Yes. Paano nangyari yun? Incumbent siya, pwede siyang tumakbo. Incumbent and then, mayor ng Dasma, okay? And then, if she wins, she has to vacate her position, leaving the vice mayor, and by manner of succession yung siya. succession So yung ng vice mayor LGU. magiging mayor, yung councilor magiging vice mayor. So kung kahit na sa incumbent kayo, nag-file siya ng certificate of candidacy, tatakbo siyang congresswoman, at kapag ka nanalo, yung vice mayor niya ang aaktong Yes. magiging mayor. At yung mayor ang pipili kung sino sa mga councilor ang magiging vice mayor. Ganun ang mangyari. I think yung number 1 yung magiging vice mayor. Okay. yung first Automatic ba yun? Yung first councilor? Kasi yung first councilor yung nagsaserve as presiding officer ng konseho. of the city council if Okay. ever the vice mayor is not present. Since noong 2022 to 2025, I was also first councilor. Ako yung number 1 councilor within my district. And yun talaga yun. But then we can designate someone as okay. presiding officer. Pero yun. It's the matter of succession. Bagay. Anyway, ano bang doon sa yung ano na ba mga progress ngayon sa tagal na kami hindi napupunta din Nelson sa Dasmariñas eh. Balitaan mo naman kami kung Kiko. Ano Very bang good. mga bago nga dyan? Dasma is improving. Number 1 na kami economically in terms of in Cavite, number 1 in population. And also, we have created 3 buildings na kami sa public college namin sa Colegio ng lungsod ng Dasmariñas. The arena is doing well, which has opened a few years ago. And my public hospital na din kami, city funded. Ang problema nyo ata dyan ngayon yung tubig. Di ba? Under prime kayo dati. Yes, yung water problem. Yung water problem ninyo, kasi nakilala ko yung GM nyo dati, si GM Ed Silva, napakaganda nung, pero nung nabili nung prime, paano ba doon susolusyonan ngayon yung problema na yan? Ngayon, may bagong, nag-change of ownership yung Prime Waters and then Hiraya Water na sila ngayon. Okay. And we're discussing on how to improve the water situation right now. So hopefully within the next few months, we see significant improvements. Kasi yung problema sa tubig namin also stems from a lot of other factors. Our population also dramatically increased within the last few decades. So there are plenty of issues within our city that adds to the water crisis. Pero plan naming solusyonan yan in the future. So, sa lalong madaling panahon, masusolusyonan na yan, Kong. Hopefully. We'll do our best. Nelson. Itong sa pagdating ng 2028, the election yan, qualified ka na ba para Presidente? Hindi pa. Senador. Sa age lang, ha? Hindi, 27 pa lang ako ngayon. Hindi By pa, 2028, 35 minimum for Senate and then 40 minimum for Vice President and President. Yun pala. So, unless magkakaroon ng biglang constitutional convention tapos biglang gagawin palitan 45 natin. yung minimum age. Pero anong plan mo? Matatapos ang term ng, of course, halimbawa, nanalo ang mother mo as representative ng Dasmariñas, matatapos din ng 2028. May political, ka pa rin, plan? Posible. Depende sa sitwasyon natin sa 2028 because there are plenty of things that could still change in the future. But hopefully, we'll see if there are any vacancies, kung may mga pwede akong mag-party list or for Congress again, maybe for a different local position or posibleng magkaroon ako ng ibang career path depending on that because I'm still young and there's still
other opportunities outside of politics for me. Yan. Baka maging broadcaster ka rin, malay mo, di ba? Posible. Magandang view, magandang... Welcome to the Meow Meow broadcast. Oo nga, no? Pero wala pa namang nagbabawal ng tumakbo kang congressman, di ba ulit? Yes, walang perpetual disqualification na Ayun, kasama doon. Since walang kasamang kaso yun yung special sa naging expulsion case. Oo. Since there's no case tied to that. So, yung naging sedition cases ko na junk naman yun. And then yung cyber libel case ko, hindi yun yung kasama sa naging grounds for expulsion doon because it is filed by a different councilor. Hindi siya kasama, a different congressman. So, it's probably the first case na walang kasamang crime. Hindi katulad ng previous expulsion cases like for example yung kay Tevez na na-expel siya May due to kaso the multiple murder, 8 dead yun. And then nung pumunta siya ng ibang bansa. So yes, there's no perpetual disqualification from office. There's actually no grounds for disqualification of office. So parang tinanggal na ako ng Kongreso but I can return anytime. Even for this election, pwede akong tumakbo ulit. Oo nga pala, no? Pero hindi ako tumakbo kasi wala nang pera, mahirap na ako. Pero nagsisisi ka ba, Kong Meow, doon sa mga ginawa mo, kaya nagdesisyon ang Kamara sa'yo? Siguro, if I were to do it again, then mas awayin ko pa yung mga magnanakaw na congressman. Ganon. Yes, I did what is right and that's what's important. Yun yung pinaka-importante. I can sleep at night with a clear conscience unlike most of the congressmen that I know. Ganon talaga dyan, ano? Kapag medyo sumalungat ka sa ilog, pagtutulong-tulungan ka, Kong, medyo mabigat ang laban na, lalo yung mga first-timer na kagaya mo. Di ba? Pero kayo ba yung nag-uusap-usap ng mga katulad ni Kong Lian, di ba? Tapos yung isa pang si Kong Paulo. Tapos si Kong Mendoza, yung sa party list, ano? Nakabuo ba kayo ng grupo talaga noong nandun kayo, magkakasama pa? Well, hindi naman siya grupo in the terms of parang partido or anything. It was more of parang mga friend groups lang. Parang sa mga school, may mga friend groups na ito magkakaibigan sila. Tapos like that, we form groups within Congress, not on a specific policy issue or on the mutual grounds for being against impeachment. Pero because nagka-vibes lang kami. Ang tatandaan mo, Jen, nung mga bata pa sina Kong Ace Barbers, di ba? Spice Boys. May Spice Boys, may ganyan, ano? Yan. Ay ngayon, ano na sila? Wala nang spice. Wala nang asim. Wala nang asim ngayon. Nako. Maletagang na. Yun ang mabigat, ano? Nawala ko na. So ano pang mga future plans mo, Kong Kiko? Vacations, enjoy muna. Then we'll see what will happen. Plano ko din mag-vlogs. Actually, isa na ring source of income ko yun, yung vlogging. And it's actually going really well for me. Yes, Tama-tama, mag-collab tayong tatlo, no? Pwede. Meow Meow Vlogs. Mag-collab, Meow Meow Vlogs, pwede siguro, no? Paano ba nagsimula yung Meow Meow na paggamit mo? Mahilig ako sa pusa. And so, sinasabi ko, meow meow. Lagi ako nag-meow meow sa mga cats ko. And then lagi din ako nag-meow meow pag, like for example, nanonood ako mga cat videos. So, nag-meow meow vlogs na ako. Yun yung naging trademark ko. Yun yung sinasama ko tuwing may mga posts ako regarding mga class suspensions or city announcements. Nag-umpisa siya as a joke and then sinama ko siya sa mga serious posts. And ngayon, lahat ng mga posts ko may cats na. So, naging identity mo na. Yes. Tsaka bachelor ka, di ba? 27? Tama? 27. Nako, single and ready to make Ay, yan ang problema, no? Pagka ganyan, siyempre, una, matalino, gwapo, tsaka... Thank you. Siyempre, paano tayo umiiwas? O hindi ka umiiwas? Hindi naman. Enjoy lang habang bata pa. Actually, hindi ko naman kailangan umiiwas eh. Ang mas may problema ngayon ay yung mga congressman na may asawa na yun ang problema. Nang bababae pa. Yun. At dahil dyan, itatanong ko sa'yo, buti hindi ka Baga tayo magpaalam. Magpapaalam na ba tayo? Sige. Buti hindi ka nadawit doon sa yung tanim, ano ba yun dyan? Alin? Yung tanim
Tanim pokpok, sabi niya. No? Kasi tinuro si Lian eh. Pero kay Lian, hindi ako naniwala eh. Mas maniniwala ako kung ikaw ang itinuro ng mastermind. Sabi ni Ma'am, Imposible na ako yun kasi wala, Dr. Matibag, wala akong pera eh. Hirap lang ako. So, yung ano sa tingin mo? Regarding doon, yung kay Recto, I'm not sure since recent news lang din yun and hindi ko pa nakakausap sila Lian tungkol doon. Actually, ang alam ko nasa medical leave si Senator Lauren Legarda at kasama niya si Lian. So, we'll see. I have no information regarding that. Actually, nung nabasa ko din yun, parang random nun. So, kung ano na lang yung may issue. Since it's also like, I've never really expected ko na ganung klaseng issue yung mangyayari. So, we'll just see. We'll just see. Parang sobrang unbelievable naman yung ganung issue. Kasi pwede bang mahuli naturally, hindi naman kailangan ganung klaseng operation eh. Ayun. Di tignan natin. Yes. Anyway, Kong Miao, invite mo yung ating mga viewers and listeners. Saan ka ba nila susubaybayan at ano pa ba mga future plans mo? You're always free to follow the ex-Congressman Kiko Barsaga Facebook page for the regular daily, well, almost daily, pag hindi ako tinamad, na Meow Meow Vlogs. Meow! Meow! To everyone, especially considering yung sitwasyon ngayon with the bad weather, I hope everyone here stays safe, stays healthy, stay safe, stay healthy, and God bless. Meow Meow. Ayan, maraming pong salamat, former Congressman Kiko Barsaga, ang ating Forward, mga kabayan, dyan na ho natin at tapusin natin reaction video. Maraming salamat po sa suporta sa ating channel. God bless po sa ating lahat.